Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon pag-usapan natin ay ang mga okultista na nilamon na ng sistema. So ito yung mga okultista na dinidefend nila ang kanilang paniniwala kahit na inexplain na natin kung bakit questionable yung mga beliefs nila. Kung totoo ba yung mga Diyos o kung totoo ba yung espiritu ba ng mangkukulam talaga ang sumampa. So ito may nag-comment dito. Masyadong mahaba yung comment niya, daming satsat. So rekta na lang tayo sa punto. Yung punto niya, pinagtatanggol niya talaga na alam niya na espiritu talaga daw ng mangkukulam ang sumapi sa kanyang mga pasyente sa tuwing siya ay nagpapasampa. Mga migs, ito yung sagot ko sa kanyang comment. Baka pwede kita ma-interview, boss. Marami akong katanungan. Paano mo nasabi na espiritu ng mangkukulam ang sumapi? Nakita mo ba ang espiritu na nakasapi sa pamamagitan ng ikatlong mata o bumabase ka lang sa mga sagot sa iyo ng sumapi? Kasi ang demonyo mapaglinlang at pwedeng magpapanggap na espiritu ng mangkukulam. Sana mapaunlakan mo ako na ma-interview kita. Thanks. Ang nangyari mga migs, iba yung sagot niya. Hindi niya sinagot yung tanong ko kung talagang nakikita ba niya yung mangkukulam. Gumawa lang siya ng defense mechanism. Ito yon. Kasi may nagamot na ako kinulam at kapitbahay lang nila, pag nakasapi siya, sinilip nila yung bahay kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang nakikita nila, nagwawala yung mangkukulam, parang inuurom. So bumabase lang siya sa chismosong kapitbahay na nanilip doon sa kabilang bahay. Makikita naman natin sa sagot niya na hindi talaga niya nakikita yung espiritu na sumapi, kung anong klaseng espiritu yon. Alam niyo mga migs, yung kwentong kapitbahay na yan, napakagasgas na ng kwento niyan. Dami nang gumamit niyan. Mga YouTube horror narrator, ginamit na yung kwento na yan na nagpasampa daw yung matanda. Tapos yung nangyari sa kabilang bahay, yun daw yung nangyayari din sa pasyente na pinasampaan ng kaluluwa. So ibig sabihin na nawala na daw yung kaluluwa doon, lumipat na dito sa pasyente. At saka malabo yung ganyan na palusot. Alam nyo ba? Kinuha mo na ang kaluluwa doon. Ibig sabihin, bakante na yun. Bakit pa yun mangingisay? Kung anong sasabihin dito sa pinasampa, yun din daw sasabihin doon sa kapitbahay. Kasi kinuha mo na yung kaluluwa. Tinawag mo na, pinasampa mo na. Ibig sabihin, yung katawan ng tao na nandun, wala na yung laman. Hindi na yun magsasalita. So yung palusot na yan, gasgas na yan. Marami nang gumamit niyan. Mga horror narrator sa YouTube, pati yung pulis na kumbatero. Ganyan din yung palusot niya na may nakakita daw sa kapitbahay ng lalaki na ginamot niya na yung kapitbahay na pinaghihinalaan nilang mangkukulam ay nangisay daw nung pinasampa niya yung kaluluwa ng mangkukulam na doon sa pasyente. Tapos kung ano yung sinasabi ng pasyente, sinasalita ng pasyente, yun din daw ang sinasalita ng mangkukulam na nangisay. Ang tanong natin dyan, kung sino sa inyong dalawa ang nanggagaya sa kwentong yun? Ikaw ba o yung isang manggagamot? O pareho kayong nanggaya sa kwentong YouTube? Yung logic na yan ay, alam nyo, kung madali kang mauuto talaga. Pero kung iisipin mo ng maayos, if you are blessed with the Holy Spirit, blessed ka ng katalinuhan na nanggaling sa divine, ganitong isipin nyo. Kung ang kaluluwa ng taong yun, kinuha mo, pinasampa mo dito sa ibang tao, yung katawan ng taong yun, bakante na. Hindi yun magsasalita, hindi yun gagalaw. Collapse yun, matik. Kasi kung totoo pa yan, ang dami na sanang mangkukulam na nadisgrasya sa motor, nadisgrasya sa kotse, kasi maraming mangkukulam na mayaman, may kotse. Hindi sana pagpasampa sa kanila, nagda-drive sila, nabangga na sila. Walang ganon. Yung sumampa dyan, espiritu ng deity. Ibang espiritu ang sumampa sa ganyang mga
palabas. Baka sabihin na palusot na connection lang yan, parang wifi. Portal. Ay nako, dami niyong palusot. Para kayong mga demonyo na ini-exorcise. Kasi yung mga demonyo pag ini-exorcise, alam niyo mga migs, pag naka-witness kayo ng totoong exorcism, yung mga taga-simbahan talaga yung gumawa. Ganyan yung mga demonyo puro palusot. Kapag sinasabi, tell me your name, demon, anong pangalan mo? Daming palusot niyan, kahit personal na buhay mo, pakikialaman yan para maiba yung usapan. Ganyan nangyayari dito. Patuloy tayo. Napakasimple lang yung tanong ko mga migs, kung nakikita ba ng kanyang mga mata o ikatlong mata na espiritu talaga naman kukulam yung sumapi. Pero hindi niya masagot-sagot. Iniiba niya yung usapan. Wala daw ako sa tamang pag-unawa. So ito naman yung sagot ko sa kanya. Paano ko mauunawaan kung hindi naman niya ipiniliwanag ng maayos? Ang tanong ko ay kung paano mabibigyan ng pruweba na mangkukulam talaga ang sumapi. Nakikita mo ba ang kaluluwa nito? Kasi kung kwento-kwento lang naman, pwedeng mag-imbento ng kwento tulad ng kwento ng kapitbahay. Ang sa akin lang ay yung ebidensya talaga dahil ang demonyo ay mapandin lang. So nakikita mo ba kung sino ang sumapi? Huwag ka sanang magagalit. Ang hangad ko lang ay ang katotohanan mula sa iyo na sugo ng Diyos. So kung sugo siya ng Diyos, sasagot siya ng maayos. Naglalagay pa siya ng emoji na tumatawa. So parang nangtitrip lang. So ganyan ba ang sugo ng Diyos? Kalulugdan ba ng Diyos ang ganyang pag-uugali mo? Kasi kung ipapaliwanag niya ng mabuti sa akin, maniniwala naman ako. Pag may saktong paliwanag, lohikal yung paliwanag at may pruweba. Pero pag ganyan kasi na iniiba yung usapan, palipat-lipat ng topic, kasi iniiwasan yung direktang punto, parang demonyo na yan, parang sinapian na yan ng demonyo. Ganyan yung mga demonyo. Iniiba yung usapan. Ayaw dumirekta sa punto. So ito yung sagot niya. Sirado daw yung third eye ko. Yung sa kanya kaya, bukas kaya ang third eye niya? Malalaman nyo yan mamaya. Boss, kaya kulang ka sa paniniwala, kulang ang iyong natuklasan sa mundo ng espiritual. Ipagpatuloy mo lang yung vlog mo, pera lang naman ang ending niyan. Pero yung panggagamot mo, Brad, baka pera lang din ang ending niyan, di ba? So patuloy tayo ha. Marami maniniwala sa iyo, marami din hindi. So meron o wala sa mga salita mo, point yon, dagdag views mo lang din. Pero sa akin, maniniwala ako sa nakikita ko at sa pananampalataya. So ito mga migs, inulit ko na naman yung tanong ko kanina na hindi niya kayang sagutin. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung saan ako nagkulang sa pag-unawa? At maliban dyan, pwede mo bang sagutin tanong ko? Nakikita mo ba ang kaluluwa na sumapi sa pasampa mo? Paano mo ito nalalaman na kaluluwa yan ng mangkukulam? Pakisagot naman po. So, hindi niya talaga kayang sagutin yan kung nakikita niya ba. Nagmayabang pa siya na bukas ang kanyang third eye. At ito pa mga migs, nagsinungaling pa siya. Kasi yung tanong ko, nakikita mo ba yung kaluluwa? Ito yung sagot niya. Pag sinabi kong oo, hindi ka rin maniniwala dahil sa'yo ang tama sa tingin mo. Alam mo, maniniwala ako, pre, kung may pruweba ka. Kung hindi salungat sa mga sinasabi mo yung mga ginagawa mo. Sinabi mo na oo, na nakikita mo yung kaluluwa. May video akong papakita kung bakit nasabi ko na sinungaling ka. Heto mga migs, ang katibayan kung bakit ko nasabi na sinungaling siya. Kung talagang nakikita niya yung kaluluwa, bakit pa siya nagtatanong? Tingnan nyo yung pasampa niya, Kung talagang nakikita niya mga migs, bakit pa siya nagtatanong? Ibig sabihin, hindi niya alam kung sino yung sumampa o ano yung sumampa kasi nagtatanong pa siya. Sinungaling. So bakit hindi niya alam yung espiritong sumampa?
Di ba? Kung talagang nakikita niya, bakit pa siya nagtatanong? So doon ko nasabi na sinungaling talaga yung taong to. Kasi sabi niya, oo daw. Nakikita daw niya, di ba? Nakita niya naman sa comment, sumagot siya. Maniniwala ba daw ako kung sabihin niyang oo? Maniniwala ako basta may pruweba at may saktong paliwanag. Pero taliwas sa sinasabi mo yung nakikita ko sa mga ginagawa mo. Ganyan ba ang sugo ng Diyos? Puro palusot? Si Kristo nga inutusan ng ibanghilista na ihayag ang magandang balita. Sino ba ang mahilig sa lihim? Si Satanas. Yung kulto, nagmula yan sa salitang occult. Pag nagkakagrupo-grupo na yung mga yan, mga okultista, kulto na yan. Anong kinahantungan ng mga grupo na kulto? Nahulog, nalinlang ni Satanas. Puro kayo palusot. Para kayong demonyo na ini-exorcise. Iniiba nyo yung usapan. Hindi kayo dumirekta sa punto. So ito, ginawan ko lang ng video. Itong comment mo. Kasi, doon ka naman nag-comment sa video ko eh. Ibig sabihin, may karapatan ako dyan sa comment mo na gawin kong content. Kasi public yung YouTube ko. Public ka rin nag-comment. Ginawa ko rin ito para sa mga viewers. Baka kasi may maniwala sa'yo. Baka kasi may mga bobo at uto-uto dyan na maniwala sa'yo. So, ini-explain ko lang. Hindi ko kayo pinipigilan na maniwala sa kanya. Kung gusto nyo maniwala sa kanya, maniwala kayo. Pero ito lang yung mapapayo ko. Bago kayo maniwala, isipin nyo munang mabuti. Balansehin nyo munang mabuti ang mga bagay-bagay. Kumbaga, logical thinking. So mga migs, yan lang muna sa ngayon. And kita-kits tayo until next topic.